2 taon matapos ipaalis ng COMELEC ang kontrobersyal na Team Patay, Team Buhay tarpaulin sa Bacolod. Sinabi ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang utos na ito. Pagpigil daw ito sa malayang pagpapahayag ng isang pribadong grupo. Kinuha ko po ang panig ng COMELEC. Mismong COMELEC ang nagpatanggal ng kontrobersyal na tarpaulin na ito ilang buwan bago ang 2013 elections. Inilista nito ang senatorial candidates na binansagang Team Patay na pabor sa nooy ipinapanukala pa lang na Reproductive Health o RH Bill na nagsusulong ng artificial birth control. At ang mga kontra rito, binansagang Team Buhay at sinuportahan ng Simbahang Katolika. Pero ang pagpapatanggal hindi raw dahil sa laman kundi dahil sobra raw sa pinapayagang laki ng mga election paraphernalia ang mga tarpaulin. 2 taon matapos idulog ng Diocese ng Bacolod, sinabi ngayon ng Korte Suprema sa botong 9-5 na labag sa konstitusyon ang utos ng COMELEC. Isang mahistrado ang hindi sumali sa botohan. COMELEC has no power to regulate free expression of private citizens who are neither candidates nor members of political parties. The actions of the COMELEC violated the rights of free speech and expression of the petitioners. Pag-aaralan pa ng COMELEC kung maghahay nito ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pero tiyak na makaka-epekto ito sa mga susunod na eleksyon. Guidance ito para sa darating na halalan. Kasi remember yung issue na tinakal doon sa doon sa Team Patay at Team Buhay na episode, no. Basically, yun din yung mga issue na paulit-ulit every election. Ano ba yung karapatan ng pribadong entity?